Na-impress ko sa inyo nga kamo karon nagakatapok sa usa ka tuyo nga ang inyong usa ka pamilya nagsilibrar sa adlaw nga tawang labaw sa tanan, kamo nagakahiusa, nagpakita sa inyong suporta. Kung ang tanang pamilya sama niini walay gumot igsuon, bisan sa syudad, sa barangay, sa munisipyo, o hangtod na sa probinsya o sa nasyonal, mga kaigsunan, way gubot kung ang mga tao dunay unity, dunay panaghiusa igsuon. Mao kini ang plano sa Dios sa matag usa kanato. Pagkanindot kang sana Rothonian clan o ang Kihanon nag-unite, nag-reunion ang pulong meaning, dili ang kay kausa, di ba? Reunion. Sukad pa niya ito, nagakatigom sila in order to unite. Nalipay ko nga nag-marcha kaina, nga nalipay sila, nga sila nagkakita dinhi sa maong dapit. Apan, labaw sa tanan, mas malipayon kayo unta, nga kitang tanan mag-reunion dito sa ginharian sa langit sa panahon ng Ginoo mga balik sa kalibutan. Okay ka mo mga kaigsunan? Amen. Mao kanay pinaka-importante nga dito sa langit managhius sa kitang tanan. Kay diri sa kalibutan nga ato ginapuyan, tan-awa ko ninyo ang inyong mga nawong. Kung naa ka mo'y litrato sa nag-edad ka mo 14, onya karon na nag-edad na mo 70, unsa inyong nawong, aber? Ha? Si Ami o kulang ng ipon, no? Di ba galahin na yun? Pero kung dito sa ginharian sa mga langit, eternal life, wa na'y kamatayon ang matag-usa ka nato mga kaigsuunan. Di ba? Nalipay mo to, na si Fred Narsing, gihatagan ng mga regalo sa iyang mga apo. Nguna'y kinaanindot, daghang kag mga apo. Pirang pamangkot karon pangutanak, kung wa kay anak makaapo ka. Doon ako nakita kaina nga pamilya, nga duharap po sila. Pila na katuig. Unya, duharap gihapon. Usahay, makaingon kita nga, nagkasubo taon. Abi ninyo ka ng daghang kag anak, daghang kag pakanon. Pero, pagdagko ni Ana, daghang kag apo igsuon. Malipay kang imong mga apo, dagang-dagan diha. O labi na mga professional imong mga apo, hatan si Lolo, hatan si Lula, o kung sa ilang makuha, malipay ka. Ni adtong October, nagsitinta na pod ko. Uy, kulang na pod ay ko mo. Sitinta na pod ko. Tungod kay taghatag apo na ko 12 ka buok. Dayon, giregaluhan ko sa akong mga anak. Ang ilang regalo sa kuha, gipabiyahe ko dito sa Boracay. Pagkanindot, ay, gikan huy diri sa Davao, dunggo kami si Rilo, pagkahuman ni Ana, nituyo kami sa Antique, paadto dito sa Aklan, pagkasabado na sa hapon, kay kanang Boracay, sakop na sa Aklan, munisipyo sa Malay. Ya adto dito Boracay, makita nimo nga daghang kayong mga puti na mga bato, ani ning mga panuling balas na murag di man balas, murag tayubong ba? Apino kayo sinutanan. Pagkadaghan sa mga tao, pagkamahal sa balitong patay. Kung adto ka dito, inanglang daghan ka pong kwarta, no? Kaya sa kaon nimo dito, paglingkod nimo, pagtindog nimo, sa klibo, ilan? O sa amo pa na, awa na ay. Ibtan na nagbalanghoy, di ba? Nya ngay ginamos, sususuan mo na, busog na dito, dili, mahal kayo sa matanan. Ang ilang mga kwarto po, perting mahala.
ang nakuha namo pinakabaratos nga tanan. Upat ka adlaw, 14,000 ang gibayran. Barato na gyud na kaayo. Naiuban usa ka gabi 30,000 mga kigsuon. Pagkamahal. Unya, ala mga suruy-suruyan dito abi ninyo pagka ato nato namo dito ming. Kay sakay sa mga baruto dito. Agoy! Ang mga foreigner lahi mas Pilipino. Kanang mga babae nila, mga puti unta. Pero ang ilang bra, murag, kinilang murag, ang urok ngan kung sa ilonggo pa. Ang gitabunan, suroy-suroy. Unya magpanti sila, mara ni katagko. O sila, makita niyo, murag na may kakupnan. Ana dito igsoon. Pero, tungod kay gipatrip man ta sa akong anak, pag-trip ni hangtod, balik kami dito sa Iloilo at anak ko akong magulang dito. O niya, nagpauli kami diri. Kung ako lang, di yun ko kaadto. Pero tungod kay anak ta, natay na nga apo, makaadto ta sa mga dapit, nga wa pag yun nato, naadto kadiadto pa. Unang kinaayo. Pero wa kay apo, wa kay anak pod, wala diyan. Tungod ni anak, ningtak na sa unsa man ning oras again? Alas 12:30 pa lang. Alas 12:30. Gutom na mo? Wa pa? Ako wala kami cook kaon diri pero wala mong gutom kaya kainom ko butong na kaon ko biko dito kay kanang gutom mo atras ra ko no di mo tagdon ison. Ko di ko magpapatoy magtaod daghan karon kay mag-istorya sa ta. Kay gusto na ko nga ato lawas maiban-ibanan po. Itisipin ko na akong kilo patay no. Pagkabuka taon muduko ka. Perting ka po ya. Karon igsoon naatas sa atong mensahe sa adlaw nga tawhan. Doon ay mga tao nining kalibutan. Tingali na po yung mga silingan po. Lumingo. Nga wala sila nagsilibrar sa ilang adlaw nga tawhan. Kay balok mana? Na mga tao di mo silibrar kay kuno matod pa nila dautan ka na siyang pagsilibrar. Sumala kuno sa mabasa sa Biblia. Tinuod na mabasa. Mabasa nato duha ka birthday celebration ng nahitabo o duha pod kapag patay ang nahitabo. Pero maura tong higayon na. Dili ko nagpasabot na kung nag-celebrata sa adlawng tawhan na ay mga matay nato. Bisito sinyo gusto mga matay? Dili po din, no? Kailangan mabuhay pa ta. Si Paraon sa iyang birthday, napatay ang iyang chief baker, giputla niya ulo. Si Herodes sa iyang birthday, napatay si Juan Bautista. Kay gihangyo sa anak ni Herodes, o kundili sa anak sa iyang ulo asawa nga si Herodias, nga ang pangayoon ulo ni Juan Bautista. Namatay siya. Pero, at wala tayo mabasa sa Biblia nga nagtugaan ka na to nga dili pwede magsilibrar kita sa atong adlaw na tawhan. No? Dili dumili ka na to igsoon. Ang Biblia nagasulti ka na to o ang mga kasaysayan nagsulti ka na to nga ang usa ka tawo nga mataw nining kalibutan doon na siya bili at tubangan sa Dios. Kung doon ay bili sa tubangan sa Dios, nagpasabot igsoon nga ang Dios nalipay na ikaw kagakaon na tawo sa usa ka tuyo nga kinahanglan nga kita mahimo nga mapuslanon sa atong society. Ang society kanang kalibutan nga ibugipuyan. Mahimo ikaw nga mapuslanon sa sulod sa panimalay kung asa ka na tao. Mahimo kang mapuslanon alang sa kayuhan sa imong isig ka tao. Bot ipasabot igsoon na tao kita dili ta samas mananap nga ang ginahuna-huna amo ang iyang kaugalingon. Na tao kita aron pud maghuna-huna sa atong isig ka tao. Ang hinungdan nga nung nga kita doon na reunion
tungod kay kita nagunahuna po sa atong isig ka pamilya o unsa man ang iyang nahimo nga kahimtang sa iyang kinabuhi. Nahinumdum kamo sa June 19, 1861, kinsa hinumdum ninyo, kinsay na tao ni anang tuiga. June 19, 1861. Sino kay Balaw? Si Dr. Jose Rizal. Nagunahon na ba kamo nga ang mga Espanyol mabungkag sila? Wala yun. Ang ato mga gikanan ng mga sa una pa sukad sa 1521 makigsunan na ulipong kita sa mga Espanyol bayan. Hinumdum mo anak, historically, na ulipong kita. Gisod lang kita diri sa mga Kastila, mga igsoon, panahon ni Magellan. Onya sa pagsulod nila diri, giun sa mga Pilipino. Sila na nagiya sa dagkong mga yuta sa atong naso. Ang atong mga kwarta gipadala sa Espanya aron sila mo asinso. Tanan gi-control. Apil ang unsa? Relihiyon. Mangutana ko kanina. Unsa man nga relihiyon ang gidala sa mga Espanyol diining atong naso Pilipinas? Sabi, siya ron ni Muslim. Ha? Unsang relihiyon gidala sa mga Espanyol? Dire, kinsa? Unsa dire? Unsang relihiyon gidala sa mga Espanyol? Okay, very good. Romano Katoliko, pangutana utro. Ang mga Pilipino na Katoliko, gitudluan sa Biblia, wala. Ha? Wala. Very good yun ka. Kay wala magitudluan sa Biblia, unsa magihimo sa mga Espanyol. Aber, tamo? Ha? Unsa may ilang gihimo nga nung inanaman? Wala mo masayod, yun sa? Wala magitudluan sila. Kaya ang Biblia, mao kini ang textbook sa kaluwasan, igsoon, mao kini siya. Bible, textbook sa kaluwasan, kinahanglan ng atong pagtulunan na base sa Biblia, dili kay sa doktrinas tao. Pero ang pangutana, nganong nidaghan man sila? Ha? Nasaay ba mo sa kasaysayan nato? Sukod sa 1521, ang Espanyol nagdominar sa ato diri sa Pilipinas, sobra 300 ka mga tuig. Dugay no? Sobra 300. Onya, ang ilang gibuhat nga ang tao na konverter nila sama sa gibuhat sa Islam. Ang Islam sa una, ang Muslim ha? Ang mga Muslim, wala man na gidoktrinahan sila sa Quran. Kana Muslim sa no. Ang history na katsukit ka na ito, pinagi sa espada. Ang Espanyol sa milang himo, maura gihapon. Ang sa giunsang Pinoy, gipanglatos ang di mo to. Ang di mo sunod, gipanglatos matod pa sa inilonggo, tag isa ka pasong. Sabot ng pasong. 25 kantas na siya. 25 kagantang sulod si sa kasakong bugasana na. 25. Sa ato pa, ka mo sunod, 25 kalatos sa putik. So, ang putik bitong nga bunas kabayo. Di ka mo sunod. Ana, mga ikso. Para ito masabtan kayo. Ana na siya. Ang mga tao, nagsunod tungkol kay sila gipang latos, mga ikso. Pero, pagligat o usa kagatos ka mga tuig pananglitan, ang mga sunod nga henerasyon, nakahinumdum sila sa gibuhat sa ila. Wala ba yan? Abot na po ng 200 katuig. Abot na po ng 300 katuig. O sa ato karon sobra na 500 katuig miagi. Unsa ay rason sa mga tao? Diri ako na tao, sa ito sumpay. Diri ako magpakamatay.
Ang problema, wala na masayri, unsay hinungdan. Mao ka namin son. Pero, sa nag-abot si Dr. Jose Rizal, sa 1861 nga na tao, gipatay siya sa, sino sabi sa inyo history? Ha? Nasayag ko mo? December, ang Rizal Day, December 30, 1898. 96. Akong amahan anak, pila ka bulan na nakaadlaw na tao, pagpatay ni Dr. Jose Rizal. Abi ninyo unsa may gikamatay ni Dr. Jose Rizal sayod mo? Ha? Sino kinsa nagpapatay? Ha? Ikaw, Brad? Kinsa? Ha? Kinsa nagpapatay niya? Kinsa nagka-discover kay Dr. Jose Rizal? Abi ninyo igsoon, si Dr. Jose Rizal gihunghong sa usa ka babae ngadto kang Father Pedro Hill. May mga kalye Pedro Hill Street. Kanang si Pedro Hill, kura paruko, gihunghungan sa babae nga Father si Rizal nag-reveal di kanina. Kinsa nagpapatay? Simbahan. Tanawa? Kay kung wala lapat siya si Rizal, ibulgar ang tanan nga kabahuan nga ilang gibuhat. So, mao ka na ka-importante kaya ato karon birthday party man ang importante karon na masayra nato nga kita isip mga tao dili lang kay mataw kita sa nining kalibutan nga murag wala lang. Dili kita mananap nga pagkatao nato tutoy-tutoy sa atong pang niya mamatay. Nato miagi sinimana ingon sa akong apo tay isira tanan bintana. Naman uy, nagsulod ang raga-raga sa Ilonggo ba? Sapot ng raga-raga? Mura kalupad gani nga. Ha? Ano na? Ibos. Ay, boss! Di ko nakasagdi na sila. Kay minuto lang ang kinabuhian na. Di na mabtang 30 minutos. Matanggal yung tako. Umangana, mapatay na sila. Dili kita ibos. Dili kita mananap. Kita mga tao. Nga doon na ang Ginoo'y tuyo sa matag usa nato. Tungod kay ang Dios na higugma kanimo kanako igsoon. Higayon kun nga ang ikaw kag ako gihatagan sa Ginoo sa tsansa mahitungod sa kaluwasan. Unsa kuno? Tsansa sa kaluwasan. Buti pasabot mga kaigalaan, mga kaigsuonan nga kanang pulong tsansa pwede nimo na nga dili i-grab ang opportunity. Pwede ni mo na isaligway ang maong opportunity. Tungod niya na nakasabot rapod ka nato na ang atong kalawasan nagadepende sa atong pagpili unsa may atong pilion kaluwasan mo din. Sa Matthew Kapitulo 1, versikulo 21, nag-ingon ang mga kasulatan. Mag-anak siya sing lalaki kag tawgon mo ang iyang ngalan Hesus, kay siya amo ang magaluwas ang iya katawhan. Unsa man kuno ngano na tao si Jesus kalibutan, unsa may purpose makigsunan aron nga mahatagan kita sa kahigayunan nga maluwas. Buti pasabot ang kaluwasan gihatag ka nato, pero dili pud pwede nga dili nato dawaton. Doon ay usa ka tao dito sa Amerika, panahon ni Presidente Jefferson, Thomas Jefferson. Ang usa ka tao, gisintensyahan siya sa death penalty. Kamatayon. Kinsa lang kuno ang makapardon sa usa ka tao nga patyunon? Only the President. Presidente lang yun. O niya, si Jefferson naluoy na itong tawhana. Gihatagan siya pardon sa usa ka sulat, pagpahibalo nga siya gipasaylo sa presidente. O gihata siya. Pagbasa niya sa maong sulat, sa iyang gihimo, iyang gigisi niyang maong sulat, wala niya dawata ang pardon sa presidente.
Ngayon sa nitabo, nabitay yun siya. Mga na makiksuunan, ang kaluwasan gitanyag ka nato tanan. Walay pili. Kita nagadepende sa ato man nga desisyon. Ang atong selebrang karong kautohon, kinsay tingali ang uban ngayon si Lola. Pero wala kay balokon kinsa si Lola, kinsa ang pangalan. Sino kay balo sa inyo? Masin si Manding na bala niyo kay kalaban si mga ako na si Lola Manding. Sino kay ang pangalan? Narcisa. Narcisa. Kagabi, isip-isip ko ba? Sino rin Narcisa? Pila ka liter? 7! Ayan. 7! Ingkong swerte gits pa rin narsing. Kaya ang iyang ngalan, 7 ka litra. Unsa man ang 7 igsoon? Kanan 7, gitawag ka na siya nga God's number. Ang Diyos doon ay numero. 7. Muna nga bisan tambalan, atagan ka 7 ka buok dahon sa lipon, 7 ka buok dahon sa bungon, 7 ka buok. 7 yung gamiton. Kay kanang 7 igsoon, nagpasabot ka na nga mao na yung numero sa Dios. Usa ka pagkasulti pag yun, ang number 7 is a perfect number. Perfectong number. Una nga si Marinar 79 na eh. Pero tanawin mo, guwapa rin hapon oy. O doon na pa yung mga balo diha siguro. Siguro eh. Sugot mo, geng? Ang problema din mo sugot, mga anak ng saba mo eh. Ingon sa uban, katigulang ninyo, hilas-hilas sa mo eh. Di mo magsulti sa mga anak. Nga naman, kaya ang gibati sa usa ka tao, wala din mo gibati. Tama ka, Nen? Wala ni mo mabati ang gibati sa usa ka tao. Masabtan rani mo na ang iyang gibati kung ikaw na mismo maabot sa sinang panahon. Pero wala pa kabot, di ka kasabot o sa iyang gibati. Muna nga never kita magkomentaryo unsa man ang gibati sa usa ka tao. Nahinomdo mo, na itong miagay lang binulan, doon ay gikasal na popular ng tao dito sa Batangas. Kinsay gobernador sa Batangas? Ha? Si Dodo Mandanas. Batangas Gobernador. Sa miaging 2 ka bulan na, gikasal si Gobernador Mandanas kay Attorney Soa. Si Gobernador Mandanas sigsoon 80 years old. Si Attorney 32 years old. Ingon, siguro ang gaban yun, sa unang nahimo sa 80 eh. Nag-32. Ha? Ayaw hukum, igsuo. Kanang 80 na apa na gibati. Oy, naon saba mo. Mao nga, si Marinal Singh, number 7 na bisa eh. Sa ito pa, perfect number. Ang God's number. Nag-edad siya, si Tintay, ang ibutang ko diri, 78, 79 na di ay ni. Sunod tuwig na 80 na ni. Pero, tanawan nyo, saan nas bibing gani? Is bibing? Mas pagsipi sa kay bibing yun, anak nila, no? Ang number 7 is all. God's number na. Genesis 2:3. Kano sa nabuhat sa Ginoo ang kalibutan nato? Pila ka adlaw nasahib ba mo? Pila ka adlaw? Ha? Nagibuhat sa Dios ang ato kalibutan? Tanan-tanan na gyud? Unom ka adlaw. Onya ang tao sa ikaunom nga adlaw. Sa ikapiton sa nagibuhat sa Dios. Ano na makompleto ang saksiman sa gibuhat sa Ginoo? Nagpahulay, gibalaan, gipanalanginan. Ano na siya? God's number. Ang tao, gibuhat number is 6 day. Amo na gani sa Biblia, ang number 6 is man's number.
Ang number 7 is God's number. Sa Biblia na ako mo'y makita diha labi na sa Revelation nga dunay numero nga hadlok ang uban, tulo ka, 6, pastilahan yung sabat. Tingali mo da, mo adto na diri ang 666 na markahan ta. Dili na mauwi. Ang 6 is God's a man's number. Gihimo nga tulo nagpasabot nga sigurado gayud nga kini siya mo'y magaluto sa katawhan sa Dios. Ano ha? Ang Ginoo ang iyang number is number 7. Ang Ginoo nga may number na number 7 mao gihapon ang gihatag sa mga tawo nga proteksyon sa ila ang number 7. Mao gihapon ang gihatag sa Ginoo nga number nga ikaw mailhan sa Ginoo o ako mailhan sa Ginoo pod. Mao na siya. Tungod niya na makigsuonan, nalipay ko nga si Bernarding karon nakaedad na inana o niya na timingan pod ang iyang ngalan nga mao kana siya. Sa ato pa makigsuonan na makigilaan. Dingtag na sa kautuhon ako nang hinaot kaninyo. Sa atong tanan nga kita unta makamata sa atong pagkatulog. Mingon ka nga, wala mi katulog. Igsuon, I am speaking about spiritual sleep. Espirituhanon na pagkatulog. Pagpauli nato sa ato tuluyan. Pangutana sa ato kagalingon. Unsa man di ay si Parinti Narsi o unsa man yung tawag, magulang ba ni siya, si Manay o kinsa ba na siya? Nga ang iyang kinabuhi, mahimo nga atong sumbanan nga kita mag-aalagad sa Ginoo aron nga ato siya pod makita didto sa gingarian sa mga langit panahon nga ang Ginoo nagabata. Ang ako pangutana kaninyo karon, kinsa ba ninyo naghandom nga makita si Marinarding inibalik sa Ginoo? Handom mo, amo di mo mahandom. Kabalo ka mo igsoon no, sa pagbalik sa Ginoo. Duha ang pagkabanhaw, biblically speaking. Ang una nga banhawon kadtong mga luwas. Pagkatapos sa 1,000 years, ang dili ay kaduhang banhawon kadtong silutan sa impyernong kalayo. Sa pagkakaroon ng igsoon wa tay impyerno. Ingon iba nga duna na impyerno si kwanto daw tanto impyerno gito. Mga tanak ko. Asabi tudlo niyo ang impyerno ron. Wala. Mao na nga samtang kita nagaselebrar sa atong adlaw na tawhan, sigurohon nato nga ang atong relasyon atubangan sa Dios. Ako nang hinaot nga kitang tanan unta magkinit-anay dito sa gingharian sa mga langit kauban sa atong higala, atong auntie, atong manding, atong lula, inigbalik sa Ginoo nining kalibutan. Ang Dios magapanalangin kaninyo og mayong hapon sa inyo tayo. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Like, share, and subscribe. Please like, share, and comment because we value your opinion. And please click the notification bell below so you'll get updated with our latest video.